Hi everyone. Hello. Kamusta ang lahat? Magandang buhay. Ayan, grabe. So, welcome dito sa ating weekly Sunday spiritual gathering. And meron tayo ngayong title na The Essence of Forgiveness, Unity, and Obedience for our Christmas edition din ngayon nga, 'di ba? So, we are very excited talaga para dito kasi syempre palapit na naman ang palapit ang Kapaskuhan, but anyway nga, 'di ba? Sobrang nakaka-bless na mas alam natin ngayon kung sino ba talaga, 'di ba? And bakit ba talaga tayo nagse-celebrate talaga ng Christmas. And of course, no, before tayo mag-start, 'di ba? Nakasanayan natin weekly, 'di ba, na i-share natin yung mga grateful moments natin ngayong week, 'di ba? Kasi mas masarap talaga if ma-share talaga natin, 'di ba? Kung saan talaga tayo, kumbaga, paano mo na-receive yung blessing ngayong week. And super excited ako. So, i-share ko muna yung sa akin. So, kung merong mga gustong mag-share later, pwede nyong i-type dyan sa comment box natin. Pwede nyo rin i-type sa mga nanonood dyan sa FB Live, 'di ba? Babasahin natin 'yan para talagang alam mo 'yon, mas ma-feel natin na meron talagang blessings, 'di ba? And sobrang nakaka-bless ngayon, 'di ba? I-share ko yung sa akin po muna. So, yung grateful moment ko ngayong week, no? Marami tayong answered prayer. Sobrang dami talaga, as in ito yung mga times na talagang kapag nag-obey ka, 'di ba, ma-receive mo talaga yung blessings kay Lord. And ako, like I always say, na yung blessings hindi lang naman siya in form of money, hindi lang siya in form of material things, 'di ba? Yung blessings talaga, even the smallest, ngayon ay na-identify ko na, 'di ba? And sobrang blessed ako kasi hindi lang naman din ikaw, kasi pwede ka rin maging channel of blessing later on na i-use ka ni God sa buhay ng ibang tao, 'di ba? Para mas makilala pa ng tao si God. So, I'm very grateful na through that sobrang dami ngayon na talagang natatap natin na mas mailapit pa kay Lord, at the same time, 'di ba, sa business din natin itself. So, actually, isa din sa mga grateful moment ko ngayong week
ay yung isa sa mga answered prayer na matagal na ring pinagpe-pray, 'di ba, na alam mo yon, yung wala ka talagang, wala ka ngayong utang, yung mga ganun ba. Yung kumbaga kasi sobrang dati kasi, 'di ba, yung reason naman talaga kung bakit tayo nagtatrabaho, bakit tayo pumupunta sa ibang bansa o kung anong ginagawa mo is para talaga makapay ka ng mga utang mo and everything, yung time freedom, 'di ba, later on ma-achieve mo. So yun yung yung mga grateful moment ko. And of course, sabi ko nga, sobrang grateful din kapag every time na magising ka pa lang sa umaga, wala kang sakit, nakakapagsalita, nakakakain ka ng maayos, 3 times a day, 'di ba? So, lahat ng mga pwedeng sobrang, sobrang, sobrang blessings na naibigay ni Lord ay sobrang grateful talaga rin ako. So, meron po bang gustong mag-share? Ma'am Rebecca, gusto mo i-share yung grateful moment mo ngayong week? 'Di ba? Nagtawag na lang po si Miss Geraldine. Yeah, share mo na yan, Okay. Ma'am Rebecca. Yes, ma'am. Talagang for the whole week, marami po tayong blessings na natatanggap. Unang-una, yung pagkagising natin ng umaga na nasa mabuting kalagayan tayo, malaking blessing na yan. At the end of the day, lagi kang nagpapasalamat kasi yun na nga yung everyday na pag-iingat kayo ng Panginoon. And yung pangalawa po is yung naka-join ako dito sa sa community na ito, na yung pagbi-business is ang laki ng pinagbago ng aking mindset kasi po nung una, nung wala pa ako dito, parang yung mind ko is laging naging negative, o parang na-stress ako na wala akong ginagawa, pero pinagpipray ko naman to. And then yung in-answer naman ni Lord is napakalaking blessing sa akin kasi yung community pa lang, nung grupo ng community na ito is yung nakakatulong sa akin sa pag-grow spiritually, mentally, and financially. At yun po, ang aking pasasalamat sa Panginoon ay hindi niya ako pinabayaan. And yung mga blessings na aking natatanggap sa araw-araw ay yun ang talagang unang-una kong pinapasalamatan. Good health po ng family at sa mga tumutulong po sa akin. And thank you also for this, yung mga Zoom meeting natin kasi marami po ako natututunan, hindi lang po sa business, yung spiritual life po, at saka yung mga yung mga kasamahan po na nagbibigay ng inspiration sa mga ginagawa po natin. So marami pa po, pero yun lang ang ma-share ko ngayon. Thank you. Yes, grabe 'di ba? Never ending talaga yung grace ni God sa buhay natin, yung blessings na sinishare niya sa atin, 'di ba? So talagang thank you so much po. So sa mga gusto pa mag-share, pwede kayo mag-type diyan sa comment section ng live natin or dito sa comment section ng Zoom natin. Okay? So ngayon, syempre hindi na natin papatagalin kasi super excited talaga ako na marinig, and very blessed ako ngayon na talagang makasama na naman yung pastor natin, 'di ba? For ilang years na sub lang dapat, pero ngayon full-time na talaga na lagi natin kasama weekly. And sobrang blessed kami sa buhay nito dahil isa rin siya sa ginamit ni God na talaga para mas mapakilala pa sa amin, 'di ba? Yung word ni God, si Jesus and everything. So again, our spiritual gathering entitled Christmas, sa Christmas series natin, The Essence of Forgiveness, Unity and Obedience, 'di ba? So hindi na natin papatagalin our pastor, 'di ba, na mag-share sa atin ng word ni God ngayon dito sa Bible study natin. Let's all welcome Pastor Ralph Dulman. Thank you so much, Geraldine. Merry Christmas. Second week na ito ng December.
Advance Merry Christmas sa lahat. Thank you, Len, sa mga testimonies, sa mga pasasalamat nyo. At least kami rin, when we hear those testimonies, we give glory to God. We are encouraged and we are inspired to really do more for people so that they too will come to know and thank God in their lives. So, ito pong ating series. Okay, but when I say series, nag-a-advance study po ako. Hindi po ito, kung nagkataon na ito yung pinagdadaanan mo, talagang God's work na ito. Kasi nagsimula tayo preaching about the family tree of Jesus, and ang dami nating natutunan last week, at ipagpapatuloy lang natin tonight na kung ano ba itong mga matututunan pa natin when we talk about the family tree of Jesus and yung marriage ni Joseph and Mary. Ano ba nangyari behind the scenes bago sila nagkaroon ng desisyon na magsama? Sige, let's pray first. Lord, thank you so much for tonight. Thank you that you will give us wisdom and knowledge and you will enlighten us through your word. Salamat, Panginoon, for all who are here sa Zoom at sa mga sumasabay-bay kung ito man ay i-play nila sa Facebook Live or any platform. Panginoon, may you bless every one of us. Speak to us, Lord, through your word. In Jesus' name, amen and amen. Sige, let's proceed sa ating slide. And sino bang magsushow nito? Iyon. Okay, thank you so much. So, as we come to know the essence of forgiveness and unity, nung in-study ko na siya, ay meron pa palang pangatlo, and that is obedience. Okay? So, let's move to the next slide. We will revisit the family tree of Jesus, and as we revisit the family tree of Jesus, yung genealogy or linya ng kanyang lahi, no? Also, we will revisit the marriage of Joseph. Sorry po, nag-typo ako Joseph, wrong spelling. And Mary, ang dalangin ko ay, may we be refreshed by God in the areas of forgiveness, unity, and obedience. So again, this is a series. So ito po ay nakaplano sa aking study. And talagang tonight will be a night of refreshment. And mamaya, excited ako sa inyo i-share ano ba ang forgiveness na totoo at ano yung hindi totoong forgiveness. Are you excited? Baka kasi ang alam nating forgiveness, hindi pala yung tamang forgiveness. That's why nagtataka tayo, bakit hindi pa rin move on ako, or hindi pa rin nangyayari yung gusto kong mangyari, no? So, next slide, we will meron akong question sa lahat. Okay? As Christ follower, what area of life that we deliberately disobey God? Anong area kaya sa buhay natin na palagi nating hindi ino-obey si God? Sa tingin niyo? Kasi pag sinabi ko naman what area of life na ino-obey mo si God, for sure dami kang sasabihin. Ito, dito naman tayo sa isang dako. Ano kaya yung area ng buhay natin na dinidisobey natin si God? Sa tingin niyo? Pwede niyong i-chat. Babasahin natin yan. Pwede rin i-comment. Okay? So, pag-isipan nyo. And I will give you a clue na doon sa title natin. Usually, we disobey God in the area of forgiveness. Paano nga ba naman mag-forgive, no? Kung paulit-ulit, di ba? Hindi yun madali. Hindi madali yun. Mahirap yun. Sino yung madaling mag-forgive dito? At magpapaseminar ako sa iyo. Meron ba ditong expert mag-forgive? Magpapaseminar ako sa iyo. Kasi mismo ako, nag-struggle ako niyan, di ba? Pero yung utos ni Jesus 70 times 70. Ibig sabihin, 490 times
Tayo, strike 2, strike 3. Sasabihin natin, nakadalawang strike ka na, last ka na sa akin. Kota ka na sa akin. Pero si Jesus sabi niya, mag-forgive kayo 70 times 70. That is 490 a day. Ay, Pastor, hanggang strike 2, strike 3 lang ako. Bakit 490 a day? Parang mahirap naman yan. So, yun ang sinasabi ko. In the area of forgiveness, we are all guilty that sometimes we are not obeying God. So, let's move forward. Sabi dito, sabi ng isang pastor, sabi niya, instead of reading the Bible to assure ourselves that we are right, read the Bible to discover where we are not listening. Minsan kasi magbabasa tayo ng Bible, sasabihin natin, see, tama ako, see, mali siya. Palagi tayong ganun eh. Nagbabasa tayo ng Bible para i-prove na tama tayo. Most of the time naman, mali din naman tayo, di ba? Why not, when you read the Bible, you also discover saang banda ka na hindi nakikinig sa Diyos. Anong area ng life mo na hindi mo siya ino-obey? Hindi naman, di ba? Ganun dapat. Kaso tayo, pag nagbasa ng Bible, hinahanap natin agad yung Bible na pang-comfort, yung Bible na about blessing, ayaw natin yung mga disiplina ni Lord, yung mga correction ni Lord. Gusto natin ma-encourage lang tayo. Gusto natin yung ma-bless lang tayo. Hindi naman puro feeling blessed ang buhay. Sometimes, si Lord, when He corrects us, hindi siya masarap pakinggan. Hindi, no? Pag kinokorek ka, di ba? Tayo noon, nung lumalaki tayo, pag sinasaway tayo ng parents natin, hindi tayo happy na sinasaway tayo. Ganun din naman si Lord. Okay, next. So, let's go na sa genealogy. So, para hindi kayo masyado maduling, puro pangalan po yan. Okay? Although, ang unang tao ay si Adan, pero kasi si Matthew, nag-focus siya. Marriage. Okay? Yes, ma'am. Maganda yung marriage na yan sa area na yan. Ma'am, matatakel natin yan tonight. Praise the Lord. So, yung genealogy ni Jesus, nagsimula si Matthew kay Abraham, next kay David, then sa verse 12, after the exile to Babylon. Meron pong mga pangalan dyan na yan yung magiging basis natin tonight. And dito rin, if babasahin mo, merong mga naka-green na font. Unang-una, si Tamar. Si Tamar po ay nag-act as prostitute kahit hindi siya prostitute. Kasi nangyari naman, gusto niya magkaanak. So gusto niya sanang mag-asawa, asawahin niya yung bunsong anak ni Judah. So si Judah, father-in-law niya. Pero sabi ni Judah, ng father-in-law niya, wag lang, hindi pwede. Ang ginawa niya, nagkunwari siyang prostitute. And one time, itong si Judah, naghanap ng prostitute, which is bad. Hindi mo dapat ginagawa ito. At nagkataot si Tamar na anakan niya. So, sinadya to ni Tamar kasi gusto niya magkaroon pa ng anak. So, ito po ay dinidescribe sa Bible pero hindi pinapagawa sa atin. Hindi po ito piniprescribe ha. Dinidescribe lang. Ibig sabihin, ito yung nangyari. Pero hindi yan pinapagawa sa atin. So, dito mo natin malalaman na even sa family tree ni Jesus, ay talagang yung mga tao dito, like us, mga sinners, na ang daming mga kalokohan sa buhay. Lahat ng ito, si Abraham, alam nyo ba? Nung pumunta siya sa isang place na kailangan niya ng refuge, sabi niya sa asawa niya, magkunwari tayo na hindi tayo mag-asawa. Magkunwari tayo na sister kita para hindi ako patay ng hari. Grabe, no? Ay, mga kalokohan ng tao. Lahat ng taong nakalista ang pangalan dito, mga sinners lahat yan. So, tayo rin, makarelate dito na tayo rin, all of us are sinners. Sabi sa Romans that for all have sinned and fall short. Walang taong hindi nagkasala. Okay? So, si Tamar,
Nagkunwaring prostitute para lang magkaroon ng descendants. Si Rahab, ito yung sa Joshua series natin last time, na siya yung prostitute naman na nagtago ng 2 spies para hindi mahuli. Yung spies ng Israel na pinadala sa Jericho para ma-spy nila kung gaano kalaki, gaano karami yung tao, kasi i-conquer nila yung Jericho. Ito si Rahab, may ginawa siyang maganda. Tinago niya yung 2 spies. Kaya na-spare yung buhay niya at ng family niya nung sinakop na ng Israel ang kanilang kingdom, which is called the city of Jericho. Meron pa dito, David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. So, si Uriah, alam na natin, last week, tama ba ako? I talked about Uriah ba last week? No? Dito ba si Lawrence? Na si Uriah, pinapatay ni David kasi gusto niya yung asawa ni Uriah, which is si Bathsheba. Nakita niya kasi one time, niligo si Bathsheba, si David nagstay sa balcony instead of going to battlefield. Nagstay siya, hindi siya sumama sa gera. Bilang hari, instead na dapat na sa gera siya, nandun siya sa balcony. And one night, nagising siya sa kanyang pagkatulog at nakita niyang naliligo si Bathsheba at nagkaroon siya ng pagnanasa at gusto niyang ikunin na asawa si Bathsheba. Pero hindi pwede, may husband. So, pero ang ginawa niya, nag one night stand siya kay Bathsheba, nagkaroon ng bunga at sabi ni Bathsheba, buntis ako, nagdadalang tao ako. Sabi niya, nag-isip si David para hindi siya mabuking, pinauwi niya yung husband ni Bathsheba. Sabi niya, tama na muna yung gera, mag-relax ka muna. Mag-loving-loving muna kayo ng asawa mo para hindi malaman na yung anak sa kay David. Pero itong si Uriah na guilty na yung mga kasama niyang soldiers nandun sa battlefield, siya pinauwi ng king. Kaya hindi ako magsisiping sa asawa ko. Hindi ako pupunta doon. Kasi yung mga kasama ko nga gusto ring umuwi Hindi makauwi. Ako pa. So hindi nangyari. Twice inattempt ni David na uuwi dapat yung asawa ni Bathsheba sa bahay nila. Si Uriah yon. Pero hindi na. So ang ginawa na lang ni David, nagkaroon siya ng attempted homicide. Nagsulat siya ng decree, ng command sa kanyang commander na si Joab. Joab, ilagay mo si Uriah sa forefront ng war at pag nandun na kayo sa mainit na laban, mag-retreat lahat. Iwanan nyo si Uriah para mamatay siya sa gera. Grabe. Ang tindi ng ni David, ni King David. Tindi ng pagnanasa niya kay Bathsheba na gusto niyang ipapatay yung asawa. So, dala-dala ni Uriah ang letter na command ni David na hindi niya alam kung ano yung nasa loob. Hindi niya alam. Yun pala ay instruction na paano siya patayin. So, Uriah, bumalik siya sa war, binigay niya sa commander yung letter na naglalaman na ilagay siya sa harapan ng gera. Grabe. Ang letter pala na dala-dala niya, death penalty niya yon. Hindi niya alam. Hindi naman pwedeng buksan kasi merong seal. Pag binuksan mo, lagot ka rin, patay ka, diba? So, ang point ko is this. Lahat na nakasulat sa family tree ni Jesus, sinners like us. So, even yung mga tao dito na nakalista. So, next slide tayo para mas maintindihan niyo pa. Ha? Hindi po ako dito nagpi-preach na parang gawa-gawa ko lang ha. Basahin pa natin si Jacob, father of Joseph, the husband of Mary. Mary was the mother of Jesus. Now, who is called the Messiah? Maraming tao naniniwala na si Mary daw pinili na maging nanay ni Jesus kasi daw sabi nila si Mary hindi natin katulad. Si Mary sinless. No, 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 no. Basahin mo ang Luke, the Gospel of Luke. Si Mary mismo nagsabi siya sa kanyang kanta after siyang kausapin ng angel. Sabi niya, "My soul rejoices in God my Savior." Si Mary nagsabi, "In God my Savior." Nagagalak ang aking kaluluwa. In God my Savior. Bakit niya sinabing my Savior? Ibig sabihin, si Mary, katulad natin, kailangan din ng Savior because Mary is also a sinner. So mali yung paniniwala na sikat. Sikat itong paniniwala, pero hindi siya biblical. Basahin nyo
sa look. Hindi po ang iniisip natin na si Mary ay pure at siya po, yes, virgin siya, pero hindi po siya like sinasabi or iniisip ng iba na siya po ay pinili na maging nanay ni Jesus kasi siya talaga ay pure. No. Again, the Bible tells us no one is righteous, not even one. Walang tao na righteous. That's why we need Jesus. Okay? So, ito pa, sinabi dito, ang anak ni ni ah sa verse 18 muna tayo. Pwede mo mabasa, Geraldine, verse 18 pababa para i-explain ko after mong basahin. Kaya mo? Yung verse lang, nawala. May na-press si Geraldine. Yung verse lang babasahin. Yung Matthew chapter 1 verses 18 pababa. O, basahin ko muna habang hinihintay natin si Geraldine. Oh, okay, andyan na siya. Bumalik na. May na-press si Geraldine, no? Sinabi dito, basahin ko muna habang si Geraldine bumabalik. Ako na lang magbasa. I-present ko na lang ulit. Sabi dito, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. Matthew chapter 1, verse 16. Verse 18. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, before sila magsama, although fiancé niya na si Joseph, he was found to be with a child. He was found to be pregnant through the Holy Spirit. Nabuntis po siya kasi ang Holy Spirit naglagay ng doon sa sinapupunan niya ng yun na yun si Jesus. Nilagay si Jesus doon through the Holy Spirit. Okay? Verse 19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her, si Mary, to public disgrace. Ayaw niyang ipahiya si Mary. He had in mind to divorce Mary quietly. Akala niya kasi nangalun niya, naging unloyal si Mary sa kanya. Kaya sabi niya, i-divorce ko si Mary. Nagplano siya. Pero nangyari, habang pinaplano ito ni Joseph, nagpakita ang angel sa kanya sa kanyang panaginip sa verse 20. At anong sinabi ng angel kay Joseph? Kasi i-divorce niya si Mary. Joseph, son of David, ibig sabihin, galing siya sa descendant ni King David, yung pinag-usapan natin kanina. Do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Hindi siya nangiring king. Hindi siya naging infidel. Hindi siya naging immoral na babae. Ito ay galing sa Holy Spirit. Kaya huwag ka matakot at gawin mo siyang asawa mo. Panindigan mo siya. Panagutan mo siya. Kahit hindi ito yung baby galing sa'yo. She will give birth to a son. And anong sinabi dito? She will give birth to a son. And you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Kasi magiging tagapagligtas itong bata sa tiyan ni Mary or sa sinapupunan ni Mary. All this took place, sinabi dito ng writer, to fulfill what the Lord had said through the prophet, the Old Testament. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Anong meaning ng Emmanuel? Meaning niya, God with us. Kasama na natin ang Diyos kasi pinadala ng Father si Jesus Christ sa mundo para i-save tayo sa ating kasalanan. And ano pa nangyari doon sa ilalim? Hindi ko mabasa eh. Mabasa mo ba, Geraldine, yung ilalim? Yes po, Pastor. When Jacob wake up, he did what the angel of the Lord had said. Okay. Ibig sabihin, nung kinausap na siya sa dream, pagkagising niya, nag-obey agad siya. Okay? So yun na, ang ganda ng story, no? Mahirap yung panindigan niyang role as a father of a savior. Although hindi niya anak si Jesus, magiging custodian siya, tagapangalaga ng bata kasama si Mary.
Now, pero inobey niya si Lord. Hindi siya nag-delay Pagkagising niya, kasi kinausap siya ni Lord sa dream niya, pagkagising niya, nag-obey siya agad. So, isa din to sa magiging truth natin mamaya. Okay? So, balik tayo ngayon. So, God with us. So, next slide na tayo. If God is with us, so, we can learn that, di ba sinner tayo? At tayo ay pinatawad kay Jesus Christ nung naniwala tayo kay Jesus Christ at nagrepent tayo sa ating kasalanan. So, dapat, forgiven people unite with God. Tayong mga tao na finorgive na ng Panginoon, dapat nag-unite tayo with God. Kasi, ang Emmanuel, ang meaning niya, God with us eh. God with us. O tayo naman, anong response natin? We should be with God. Kasi kasama na natin si Lord, tayo, ang ating response, sumama din tayo kay Lord. Ibig sabihin, magkaroon ng unity tayo with God. Kasi ano ba mangyayari if we are not united with God? Kasi pinadala niya na si Jesus sa mundo para siya ay kasama natin, tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan, patawarin tayo. Ngayon, kung siya ay with us, dapat tayo with Him din. Sasama din tayo sa Kanya. Ma? So, forgiven people unite with God or unites with God. Marami kasi ako naririnig, Kristiyano daw sila, pero ang buhay nila hindi pa united kay God. Sila pa rin yung nasusunod. Ay hindi yun totoong Christianity. Next slide. So what can we learn? Ano ba mangyayari pag di tayo sumama kay Lord? Okay, si Lord kasama natin. So dapat kasama din natin siya. Sa number one, if God is with us, we should be also be with God. And how to know? Paano natin malalaman na si Lord ay kasama natin at tayo kasama ni God? Paano natin malalaman? May sinabi sa Matthew chapter 12 verse 30. Okay, hintayin natin yon. Sinabi ni Jesus, whoever is not with me is against me. Sino man ang hindi sasama sa akin ay kalaban ko. Naintindihan nyo na ngayon. Sino ang hindi sasama sa akin, kalaban ko. And sino ang hindi mag-gather sa akin, parang shepherd kasi siya. Gets niyo? Shepherd siya. Ang mga sheep mag-gather sa shepherd. Sino man ang hindi mag-gather sa akin ay kakalat. Now, ang kalat na scatter dito, akala nyo kakalat lang na parang parang lalayo ka lang kay Jesus. No. Ang ibig sabihin ng scatter dito is pag hindi mo kasama si Lord at ayaw mong sumama sa shepherd, siya kasing maglilid ng buhay mo eh. Kalat buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kalat ang buhay mo. Kahit ikaw pang pinakamayaman, ikaw ang pinakasikat na tao, kung wala si Jesus as your shepherd, kalat buhay mo. At ito pang matindi. Ang ibig sabihin pa nito ng scatter is spiritual desolation. Na sa sobrang emptiness ng heart mo, kasi wala kang Panginoon, ayaw mo sa Kanya, walang nagli-lead sa buhay mo, sobrang hindi mo alam saan pupunta, anong gagawin, bakit nararamdaman mo yung emptiness? It's because, yun na nga, ayaw mong sumama sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. That's why we have to be with God. Because God is already with us. Pumunta na siya dito sa lupa. Binigay niya buhay niya sa cross. Pero tayo, are we with Him? Next. Ang konteksto ng whoever is not with me is against me, ito yun. Pag binasa mo yung buong chapter, mas maintindihan mo anong sinabi ni Jesus. Bakit sinabi niya sa verse 30, yung green na letters, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So, ito yung ibig sabihin nito actually. Sa verse 33, sinabi niya dito, make a tree good and its fruit will be good. Make a tree bad at ang bunga niya magiging bad. For a tree is recognized by its fruit. Ganon din ang Christian. Kung totoong Kristiyano ka, ang bunga mo sa buhay mo ay good din. Hindi ka pwede magkunwari na, oo, sabihin mo,
Pastor, nagsisimba naman ako every Sunday. Siguro I'm with God na. No. Makikita sa bunga. Kung totoo ba ang ugali mo, ang priorities mo sa life ay totoong you are with God. Makikita sa bunga, hindi sa salita. Maraming tao, marami na akong kilala na Lord, galing-galing, oh. Kanta-kanta pa tayo every Sunday, oh. Pero yung attitude, yung paano ka mag-deal sa ibang tao, hindi ka nakikita sa bunga, sa ugali, sa priorities. So, hindi mo pwedeng pikiin yung pagiging Kristiyano eh. Makikita sa bunga na hindi ka nga kasama ni God. Sinasabi mo lang na nagsisimba ka. Okay? Pero meron kang ibang agenda. Yun ang problema. Kaya pinagalitan niya yung mga listeners na mga pariseo dyan sa verse 34. Sabi niya, kayong mga brood of vipers, yung mga ahas kayo. No, grabe, sakit pala magsalita ni Jesus, no? Sa verse 34, tingnan mo, mga ahas kayo. How can you who are evil say anything good? Lahat na lang mali sa inyo. Nagpagaling ako ng tao tapos sasabihin nyo, ginamit ko yung kapangyarihan ng demonyo para magpagaling. Anong klase kayo? Nagpagaling na nga ako, sasabihin nyo pa, galing sa demonyo yung power niya. Mababasa nyo dyan sa verses 21, 22, 22, 23, 24, nandiyan. Nagpagaling siya ng tao, sinabihan pa siya, yung ginagamit niyang power, galing yan sa demonyo. Ang sama, no? Kaya sabi niya, mga ahas kayo. Wala nang ibang bukang bibig kayo, kundi masasamang salita. Sabi niya, for the mouth speaks what the heart is full of. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung nilalabas mo. No? Ang dami kong alam din na Kristiyano, pero pag nagulat, nagmumura pa rin. Doon mo malalaman, gulatin mo yung isang tao kung totoo Kristiyano na yan. Kasi dito, sinabi sa verse 34, kung anong nasa puso, lalabas. Oh, grabe no? Verse 35. A good man brings good things out of the good stored up in him, sa heart niya. So lalabas din ang good. Pero an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart, in him. Hindi mo kayang pikiin si Lord. Kung anong nilalaman ng puso mo, lalabas. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty words you say. It's either mapapawalang sala ka, acquitted, or you will be condemned and go to hell. Mag-ingat pala tayo sa every empty words na sinasabi natin. Minsan may sinasabi tayo, ito, mahal ko si Lord. Mahal mo nga si Lord. Nakikita naman sa buhay mo, sa pananalita mo, sa attitude mo, paano ka mag-deal sa ibang tao, paano ka humawak ng pera. Nakikita yan eh. Kung talagang mahal mo nga si Lord. Sino ba talaga priority mo? Si Lord o yung pera? Si Lord o yung sarili mo lang? Si Lord or baka na sobrang obsessed ka na sa family mo? Minsan nagiging idol din natin or Diyos-Diyosan yung family natin. Ginagawa ko to para sa family ko. Pero di mo napansin, buong oras mo para na lang sa family mo, wala ka ng oras sa Panginoon. So, hindi mo pwedeng pikiin. Kung talagang united ka kay God, lalabas sa words mo, lalabas sa actions mo, lalabas sa priorities mo. Okay? So, move tayo sa next slide. So, evaluation muna tayo. Evaluation tayo. Kasi sinabi daw, pag forgiven ka na ng Diyos, united ka na rin sa Kanya, di ba? So, evaluate natin. If ang intimacy natin sa Panginoon, tayo ba ay excited palagi makipagkita sa Diyos, makipag-date sa Panginoon, mag-pray sa Kanya? Excited ba tayo makinig sa salita niya? Excited ba tayo magbasa ng Bible niya? Excited ba tayo magpuri sa Kanya, mag-sing ng song of worship sa Kanya? Kasi kung totoong intimate ka sa Panginoon, lalabas sa attitude. Yun ang sinabi natin, the good tree will bear good fruit. Excuse me. Also, kung totoong close kayo ni Lord, intimate ka kay God, dapat yung how you relate with others, nagmamanifest din. No? Okay ka rin sa relasyon mo sa iba. And nagsasubmit ka rin sa leader mo.
and sa pastors mo. Maraming tao, no, na kunwari, close sila kay God. Pero pag nagtrato ng pastor, parang, basta may na-experience na ako mga tao na ah walang respeto sa pastor. At hindi maganda ang nangyari sa buhay nila. Okay? Sinasabi ko, hindi kami Diyos. Okay? Hindi kami Diyos. We are just servants of God. Pero, kung hindi tayo marunong magrespeto sa ating mga pastor, questionable tayo. Kung totoo ba tayong Christian. Kasi meron akong kilala na ang pastor, kulang na lang sipain palabas ng church. Kasi nag-preach si pastor ng masakit. Sabi nila, parang ako pinatamaan mo pastor. Why not umalis ka na lang sa church na to? Meron ganon. Meron din akong kilala, kaibigan ko. Kinuha yung mga allowances niya. Ginipit siya. Hindi na binigay yung mga privilege niya bilang pastor. Hanggang umalis na lang siya sa church. Di ba? Walang respeto yun. Yung, dahil ba nag-preach si pastor ng masakit, sisipain mo na sa church? Di ba? Or gagawan mo na ng hindi maganda? So again, no, how do we relate with other people? How do we submit and respect our leaders and pastors will show if we really are forgiven people who are intimate with God. Ito pa, number 2, sa mga may asawa, kung totoong united ka na kay God, dapat united ka rin sa asawa mo. Hindi ka na maghahanap. Kahit yung asawa mo noon, sexy, ngayon medyo hindi na ganun ka-sexy, still, you will be united with your wife. You will choose your wife every day. Because kung nag-submit ka sa Panginoon, dapat may unity ka rin sa asawa mo. You are one. Two becomes one. Ang totoong Kristiyano, faithful sa asawa. Kahit anong temptation pa yan sa paligid. Okay? Number 3, bilang parent, may influence ka ba sa mga anak mo? Nakikita ba ng mga anak mo na dapat susunod din ako sa Panginoon kasi yung parents ko nagsumunod din sa Panginoon? Kasi kung totoong close kayo ni Lord at united ka kay God, di dapat yung mga anak mo rin susunod kay God. Kasi nakita nila sa'yo. Tama? Okay. Challenge yun. Bilang Kristiyano, may impact ka ba sa community? Maganda ba yung dinadala mong impact sa community? Tumutulong ka ba sa ibang tao? Baka Kristiyano ka nga, pero sa community mo, wala kang silbi. Hindi ka tumutulong, wala kang impact. No? Talent. Binigyan ka ni Lord ng talent. Ginagamit mo ba yan para sa Panginoon? Kasi pagdating ni Jesus ulit, sabi niya, di ba sa parable of talent, binigyan niya yung isang tao ng 5 talent, yung isa, 3 talent, yung isa lang. Ang ginawa ng nakatanggap ng 1 talent, nilibing niya sa lupa. Pagdating ni Jesus, sabi niya, sana yung binigay kong isa, dapat tumubo na yun, 2 na yun. Kasi yung binigyan ko ng 5, naging 10. Yung binigyan ko ng 3, naging 6. Sa'yo, sana. Ay, nilibing ko po kasi takot ako baka anong mangyari. Alam mo, doon ka sa hell. Bakit kaya pag hindi ginamit yung talent, pupunta ng hell? Anong klaseng talent ito? Malalim ito. Hindi lang ito talent sa pagkanta, talent sa pag-worship kay God. No. Ibang klaseng talent ito. Ibig sabihin, the Lord is looking at us if we are faithfully serving Him. Sa pagdating niya, there will be a judgment and audit. I-audit tayo kung ginamit nga ba natin yung talent na binigay sa atin. And number 6, societal responsibility. Di ba sabi ni Jesus, dapat pinapakain yung gutom, dinadamitan yung walang damit, binibisita yung nasa preso or sa kulungan, yung mga may sakit, binibisita, pinagpipray, yung nauuhaw, pinapainom, di ba? Kasi sasabihin niya, kayo,
yung mga faithful, ang sasabihin ni Jesus pagdating niya ulit para dadalhin niya sa paradise or sa heaven, sabihin niya, good and, sabi niya, ano nga ang sasabihin niya? Well done, my good and faithful servant. Enter now heaven. Sa mga hindi naman naging faithful, anong sasabihin niya? Kayo, hindi nyo pinakain yung gutom, hindi nyo dinamitan yung mga walang damit, hindi nyo pinainom yung nauuhaw, hindi nyo ah, hindi kayo nag-preach ng gospel sa mga taong nasa kadiliman, hindi nyo sila free doon sa darkness or sa bondage nila. Magkakaroon ng audit if we Christians have done our responsibility to our society. And lastly, ano bang number 7? Hindi ko makita. Yung number 7, meron ba? Sige lang. Pasensya na po. Ang number 7 is, wala ata, no? Wala? Meron. Sige. Yan. Thank you. Fruitfulness. Di ba kanina, a good tree will bear good fruit. Ngayon, alam niyo ba, pagdating ni Jesus, titingnan niya rin kung naging fruitful tayo sa Kanya, sa tulong niya. Nag-abide ba tayo sa Kanya? Di ba sabi niya sa John 15, abide in me, manatili sa akin, so that you will bear much fruit. Ibig sabihin, united tayo hanggang dulo. Walang iwanan. Huwag tayong umalis sa kalooban ni Lord. Huwag tayong umalis. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo makakaalis kung totoong Kristiyano na tayo eh. So, the Lord will see if we are faithful and fruitful. Naging fruitful ba tayo? Did we remain? Are we remaining in Christ's presence? Are we abiding in His love and in His word? How can you say you are abiding in His word and ayaw mo nga magbasa ng Bible sa umaga at sa gabi? Tapos pag nag-preaching si pastor, ay, ang tagal naman ni pastor, parang 1 oras na. Sa totoo lang, you're not abiding in the word of God kung ganun ang attitude mo, na parang nagmamadali ka. No? Nasabihin mo, tagal naman, 1.5 hours na si pastor nagsasalita, kailan pa ba matatapos yan? Gutom na ako. Maraming tao nag-church, pero gusto nila matapos agad yung sermon. Ano bang pinunta mo sa church? No? Or nagsisermon si pastor, ang inisip, saan kaya ako pupuntang fast food? After nito, saan kaya kami kakain? Ay, naku, umulan. Yung mga labahin ko sa bahay na iwan. Minsan gano'n, no? Nakikinig ka kay pastor, pero actually, nawawala ka. Hindi ka nag-remain sa word na hindi ka nga makapag-focus, no? Yan. Evaluation ito sa atin. Hindi po ako galit. Ini-evaluate lang natin. Kailangan natin mag-evaluate sa ating sarili kung tayo ba'y namumunga or tayo ba talaga ay intimate kay God, united ba tayo talaga kay God. Okay? Kasi, next slide, ang totoong merong solitude with God or palaging nagdi-date with God. Solitude means solo. Nakikipag-date ka kay God, alam mo bang mangyayari sa'yo? Solitude with God repairs the damage done by the fret, yung mga panic natin, yung noise at yung mga clamor, mga reklamo, mga demands ng mundo. Nasisira tayo dun eh. Pero when we are having this solitude with God, we pray, we read His Word. Solitude with God repairs the damage done by the fret, the noise, and the clamor of the world. Ang daming ingay sa mundo. Demands ng family, demands ng trabaho, demands ng business. Sometimes, pag hindi tayo nag-solitude with God, sirang-sira rin yung focus natin, sirang-sira rin yung spiritualidad natin, sirang-sira yung psychological natin, emotional natin. Sirang-sira rin tayo. That's why we go back to Him. Okay? So, number 2. Kanina, forgiven people unites with God. Nakikisa ka sa Panginoon. Number 2, forgiven people works out the unity of the body of Christ or the church. Kung totoong united ka kay God at pinatawad ka na ni Lord, dapat
you work out the unity of the body of Christ. Nakikibahagi ka. Wino-work out mo. Sa totoo lang, pag part ka na ng church, hindi madali yon kasi magkakaiba tayo ng personalidad. Merong introvert, merong extrovert, merong ambivert. Ibig sabihin, pwede siyang introvert, pwede siyang extrovert. So, mahirap mag-deal sa tao pag nasa church ka na rin. Ganon din sa business, tama? Mahirap mag-deal sa bawat isa, ha? Sa business. Pero, in the context of a church, dahil united na tayo kay God, dapat united din tayo sa simbahan ng Panginoon. So, what can we learn here? Next slide. Sabi ng Ephesians, pakibasa naman, oh. Sinong pwede? Ephesians. Ayan, Pastor. Ako pa. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all, and yan, ano ko lang, Pastor, ha? In Paliitin all. ko lang. Okay. And in all. Yun. So, bakit kaya sinabi ni Paul sa mga believers sa Ephesus na make every effort? Anong ibig sabihin ng make every effort? Bakit kailangan may effort when it comes to unity? Sa tingin niya. Bakit kailangan ng effort when it comes to unity of the church? Ganon din yan. Unity of your marriage, unity of your family. Ang hirap, no? I-maintain yung unity. Nag-gets niyo ba ako? Mahirap mag-maintain ng unity. Bakit kaya, no? Kaya sinabi ni Paul, make every effort eh. Bakit? Kasi ang unity, hindi siya fruit of the Spirit. Hindi siya automatic. Mahirap ha, sa mag-asawa, unity, kailangan yan i-work out. Sa family, iba-ibang magkakapatid, kailangan din i-work out. Sa church, lalo na, iba-ibang pamilya yan, kailangan i-work out. Ganon din sa business nyo, iba-ibang personalidad, i-work out ang unity. Wini-work out yan. Hindi yan automatic na yung church mo, united agad. Yung company mo, united agad. Yung mag-asawa kayo, united agad. Ha? Ang unity, hindi bunga ng spirito. Ang fruit of the spirit is love, joy, patience, gentleness, goodness, humility, ano pa yan? Self-control, long-suffering, mga ganon. Siyam yun. Wala yung unity doon. Pero nandun yung patience. That's why makaka-make effort ka kahit ang hirap pakisamahan ng church member. Ang hirap pakisamahan ng kasama mo sa bahay. But you have to make effort. Oh, mag-bonding din kayo, no? Tama po 'yon. Once in a while mag-bonding. Pero usually ngayon pag nagbabanding yung mga family, naka-cellphone pa rin. Ang hirap. Oh, yung company magbabanding, mag-team building, lahat-lahat may cellphone hawak. Anong klaseng mga banding na ngayon, no? Ang hirap, no? Kaya nga make every effort eh, lalo na sa simbahan ni Cristo. So, next slide. Unity with God brings about, nagdadala ito, if we are united with God, nagdadala ito ng submission to God's Lordship. Kasi kanina binasa, He is through all, the Father is through all, over all, and in all. So dapat submit tayo, siyang kataas-taasan eh. Submit tayo. Also, if we are united with God, there's unity sa church. Number 2. Number 3, dahil united tayo, nag-submit tayo kay God, merong peace sa heart, sa mind. That's why nagiging channel tayo ng peace sa iba na nagsasabi sila, iba na no, iba na ngayon si ganito. Pagkasama ko siya, peace na yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi na fret or hindi na panic, hindi na negative or hindi na yung puro na lang sama ng loob, hindi puro chismis. Iba na siya ngayon. It's because bilang anak ng Diyos, nagiging channel ka na ng peace sa iba na inaasam-asam yung presensya mo na sana nandito si ganito kasi pag nandun yun, magaan ang paligid. Diba?
Pero meron din namang taong ang sarap. Ang hirap pagsamahan. Every time andyan siya, parang siya, ay nako, sisira na naman araw ko nito. Andyan na naman siya. Nakita ko na naman siya. Sa tingin ko pa lang sa kanya, yung kanyang kilay nakakunot na, ay nako, hindi, walang magandang idadala to sa akin. Di ba? So, kung totoong Kristiyano ka at united ka na kay God, united ka pa sa simbahan niya, totoo lang, dapat lumalabas yung peace ni Jesus sa'yo. Nakakahawa. I mean, hindi man hawa to, kasi peace, fruit of the Spirit. Pero sinasabi ko, may peace ang mga tao pagkasama ka. Na nami-miss yung presensya mo. Hindi yung, ay, andyan na naman siya. Kung ano-ano na namang sasabihin nito. Paulit-ulit na naman to. Sasabihin niya naman yung tungkol sa ex niya. Sasabihin niya naman na, ganito, ganyan. Paulit-ulit na lang siya sa problema niya. Hindi naman natututo. Minsan, Kristiyano na, pero parang hindi tayo ambassador of peace. Dapat tayo, nagdadala tayo ng peace sa iba. Okay? Okay, next slide. So, how are we in the area of unity? Kasi we talk about unity with God, unity with the church. So, kamusta tayo in the area of unity? Kamusta kayo? Kamusta yung mag-asawa dito? United ba kayo? Sa mga family dito, united ba kayo? Again, make every effort. May effort talaga. Okay, next. Sabi dito sa isang verse, sa Psalm 133 verse 1, Behold, how good and pleasant it is when brothers and sisters. Kasi noong unang panahon, puro brothers lang yung sinasabit mga kalalakihan. When brothers and sisters dwell in unity. Ang ganda tingnan. Ang ganda tingnan pag ang brothers and sisters merong unity. Sarap. Pag ang mag-asawa, isa lang. Alam mo ba, ito, ewan ko kung sino dito nakausap na si Ma'am Sheila? Yung parang naka-spend time kahit saglit lang kay Ma'am Sheila. Si Geraldine at for sure si Lauren. Usually, Geraldine, yung mga nakakilala sa amin, pag kinausap ko yung isang tao, tapos lumapit siya kay Ma'am Sheila para titingnan kung ano yung sasabihin ni Ma'am Sheila kung kukontra sa akin. Usually, yung sasabihin nila, alam mo, mag-asawa nga kayo. It's because ang totoong united na marriage, kahit hindi ako nakatingin sa asawa ko, alam ko, isa lang utak namin. Na kahit hindi niya ako i-check, alam niya, loyal ako sa kanya. Kako rin, kahit di ko siya i-check, alam ko, loyal si Ma'am Sheila sa akin. Hindi siya makikipag-chat kahit kanino. Tapos bigla na lang magiging social media. Sikat ngayon. Updated ba kayo sa news? Sabi naman to. Itong iba, ang panay ang banat kay Maris, no? Sila nga, may mga ganun ding chat, no? Parang sino naman to. Ang punto ko lang naman, sa mag-asawa, kung totoong united kayo, kahit hindi yan nakatingin, isa lang sasabihin, isa lang utak, isa lang ang loyalty. Okay? So pray for your husband. Kung single ka pa, pray na makakita ka ng totoong partner na merong takot sa Diyos. Okay? Mga single dyan, don't worry kung malamig yung Pasko mo, mas okay na yun kesa pawis ka. Okay? Okay. How is your union with Christ? Ito talaga ang dapat unahin kasi kung united ka kay Christ, united ka rin sa asawa mo, united din yung family mo, united din ang simbahan ni Jesus. Ang family na hindi united, it's because hindi pa sila united kay Jesus. That's why, ang una, i-share mo na ang gospel para united na rin sila kay Jesus. Okay? Okay pa ba kayo? Usually, isa sa mga hindi nangyayari. Kaya hindi tayo united sa bahay, sa mag-asawa. Alam mo, kasi mali ang pagkaintindi natin sa forgiveness. Ito na tayo. Next slide. I'll give you something important to understand. Sinabi ng article, for what forgiveness is not.
Ito yon ha. Babasahin ko kasi mali ito eh. Meron kasing mga paniniwala na mali about forgiveness. Isa-isahin natin. Kasi based sa Colossians 3:13, remember, alalahanin mo, the Lord forgave you, so you must forgive others. Excuse me. Pinatawad ka na ni Lord, kaya ka magpapatawad sa kanila. Number 1, ano yung hindi forgiveness? Forgiveness is not forgetting. Mali yung sinasabi nilang forgive and forget na lang, mare. No, you cannot forgive if you forget. Anong ipo-forgive mo? Nakalimutan mo nga, di ba? Yeah, no. Sabi dito, it is necessary to remember before you can forgive. Ano bang ginawa niya? Ano bang nangyari? Hindi tama yung forgive and forget. Because even si God, every time na i-rebuke niya ang people of Israel, sasabihin niya, nakalimutan niyo ba yung ginawa ng mga kanunuan nyo na nagrebelde sila sa akin, nag-follow sila at nagmahal ng ibang Diyos